Brothers and sisters, tod kay Christmas naman, no, December na, so nahuman na sad ang ato ang preaching series, God's Work, My Work. And I hope di nato kalimtan ato ang mga natun-an. Kung gusto ninyo i-review ang ato ang preaching series, naa siya sa ato ang YouTube channel. Tanawa lang di adto, SOW-GMC TV. No, makita nimo ang review sa ato ang mga preaching series dito. No, and so because today, no, is Sunday and the first Sunday of the Christmas season, so our preaching series entitled Joy to the World. Wow. Joy to the world. Ano? So, our goal for this preaching series, my dear brothers and sisters, we will look at the Bible, we will study the scripture, we will study the accounts of Christmas, and let's look at the truth that could bring joy to each and every one of us. So ang ato ang goal nga tanaw na to ang mga kamatuoran nga mabasa nato sa Biblia nga maghatag og kalipay sa ato ang kasing-kasing. So ang pinakauna nga topic nga ato ang hisgutan igsoon is this: God the promise keeper. Now God the promise keeper. Now kinsa ba dinhi igsoon nga dili malipay na naay mo ingon sa imuhang katapad ingnon ka nga karong 24 ha ayog kalimot 5,000 tagaan ta ka. Kisay di malipay ana. Naay mo ingon sa imuha ba nga karong December 24 tanaw-tanawa lang imong GCash kay magpadala ko og 5,000. Kay ingon juga pastor wa pa niabot pastor ang December 24 murag gisi na gyud ako ang babaan kay ila kag 5,000 ihatag lang pinakalit. Apil ang fee sa GCash bayaran niya. Oh, grabe, no? Malipay ka, di ba? Nga naay mo promise sa imo, ha? Pagkahuman, wa pa gali nahitabo, nalipay na ka, and then, sa dihang na, abot na ang sa kaadlaw ni Ana, nga December 24, og nigipadala gyud og nadawat yun nimo, og nalipay gyud ka igsoon, no? Maghatag yung nagkalipay sa mga kasing-kasing. Now, how much more our loving God? No, mo na ito ang isgutan karon, God, the promise keeper. Now, we will look at the Bible. We'll look at the grand promises of God for humanity. Tanawon nato sa mga promises sa Ginoo, and let's understand the truth and let's get encouragement from the Bible. No, kay pinagi ni ana igsoon, mahimo kang malipayon sa Pasko. Amen? No? Unsa ba ang mga butang nga gihandom nimo nga mahitabo sa Pasko igsoon? Unsa ba? No, Lord, kanang ginampo nimo ba every time mag-Christmas musuol? Lord, unta Lord karong Pasko. Oh, unsa ba inyong gina-pray? Lechon sa Noche Buena. Ta Lord, makapalit mi og ham, bahalag 1/4 lang. Nay 1/4 nga ham. No, murag midjar man siguro na. No, or maghandom ka nga Lord, ubay taon-taon lang yun, pila na ka Pasko, Lord. Bugnaw jud kayong Pasko, Lord. Naginusara lang jud ko. Tagay ko love life, Lord. No, pwede na dili baluton, Lord. Butangilag ribbon, kisa tong naay ribbon, mauna na siya. Nitag sign. No? So, nakay mga ginahandom igsoon nga somehow maghatag sa imo og kalipay. So tanaw na to ang Biblia igsoon, unsay gihandom sa Dios, unsay mga promise sa Ginoo nga gusto niya dawaton nimo og ma-experience nimo og pinaagi ni ana igsoon mahimo kang malipayon. So let's look at the Bible starting from Genesis. Genesis chapter 3 verse 15. No, the grand promises of God for humanity. Now in Genesis chapter 3, mao ni siya ang chapter igsoon nga mabasa nimo nga nakasala na si Adan ug si Eva. No, very very sad scenario. No, kay mao ni ang time nga nawad-an si Adan ug si Eva og immortality. Pero sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, kuyaw kayo ang Ginoo igsoon. Grabe kay siya ka manggiloy-on og napuno og grasya ang iyahang kasing-kasing para sa iyahang mga anak. No? And Genesis chapter 3 verse 15, sa dihang iyahang gitunglo si Satanas, ang ancient serpent, mo niyang giingon in verse 15. And I will cause hostility between you and the woman. When you say hostility, enmity, according to God, mo create daw siya panag-away gikan sa babae o sa offspring, no, og sa ancient serpent.
No? So God said, I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. No? And he will strike your head or crush your head, and you will strike his heel. Now, you know what? This short statement is a prophecy that the one will come who will crush the head of the serpent. And that is Jesus. No? And according here, and the serpent will strike his heel. What does it mean? No, nga i-cause sa serpent nga mamatay siya, which is nahitabo pod kay Jesus. Gipildi niya si Satanas o gi-strike siya og death og namatay sad siya. No, pero ang promise sa Ginoo igsoon, panahon pa sa Garden of Eden, nagpromise na ang Ginoo for humanity, that time will come, somebody will come and crush the head of the enemy. Pasabot ana i-destroy niya ang kalaban sa tao. No, in Genesis 49 verse 10, nag-ingon ang Ginoo dinhi igsoon, it is a prophecy in Genesis. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from his descendants, until the coming of the one to whom it belongs, the one whom all nations will honor. And this is a prophecy of the coming Messiah for the Jewish people. No, wala pa gyud formally natukod ang Israel as a nation, no, wala pa sila sa promised land, pero nagpromise na ang Ginoo nga naay moabot nga Messiah, naay moabot nga hari. O according sa Ginoo, no, the one whom all nations will honor. No, og nakita nato na igsoon, there are so many nations they honor Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. And Isaiah 7 verse 14, nag-ingon ang Ginoo igsoon, all right then, the Lord himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. No, nagprophesy po si Isaiah, my dear brothers and sisters, nga naay usa ka birhen nga mahimong sign nga usa ka birhen mag-conceive og bata, no, virgin birth, no, giprophesy, no. And in Isaiah chapter 9 verse 6, nag-ingon sa dinhi, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders. Kuyaw kayo ang promise sa Ginoo, no. Naay usa ka bata gihatag, gitugyan kanatong tanan, no, gikan sa chapter 7 verse 14, a virgin birth, and then naay usa ka anak, no, born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders. This is the promise of God. If mayong ka ba, reklamo ka kay grabe naman atong gobyerno, di naman masabtan. Mayong ka, hanggang mga kurap, nagkagubot na ang unit team, no? Oh, nagkagubot na ang unit team, nagkasiak-siak na ang government, na mayong ka, gubot ko ang government, pero kuyaw kayo ang promise sa Ginoo. The son, no, that is given to us, the government will rest on his shoulders. Pasabot, i-take over niya ang government. No, ang tibuok gobyerno, my dear brothers and sisters, they will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Big time kayo ang promise sa Ginoo. No, in Isaiah 65 verse 17. Now in Isaiah 9:6, nagpromise ang Ginoo nga ang tibuok gobyerno, no, mo rest sa iyang shoulder, i-take over niya ang government. So naanay tama nga governance. Pero dili lang namo ang promise sa Ginoo. Napa jud in Isaiah 65 verse 17. No, God said, see, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. No, gipromise sa Ginoo nga mo create siya bag-o nga langit ug bag-o nga yuta. No, kuyaw kayo igsuon. No, mo nay promise sa Ginoo. Bag-ohon daw niya ang langit, bag-ohon pod niya ang yuta. Mo ka, what? Grabe ka, amazing. Langit nga makayong ka perfect na nagpuyo didto ang Dios, pero iyang bag-ohon. Mas bag-ohon niya ang kalibutan. So tanan nakita nato nga dili maayo sa kalibutan igsoon, yung kapangit nga nagapangitabo sa kalibutan, ayaw kabalaka, nagpromise ang Ginoo, bag-ohon niya tanan. No? Tanaw nimo si mong kaugalingon, di ka ganahan magtanaw si mong dagway, ayaw kabalaka, bag-ohon sa Ginoo imong dagway. Oh, bag-ohon man niya tanan, niya apil man ta sa earth.
No? Sa heaven gani, wala na sickness dito. Oh, wala na diseases. Wala na bugas-bugas dito. Wala na kalunggo. Oh, wala na mga skin allergies, rashes. As in, perfect yung ka dito. No, mo na promise sa Ginoo, one time, big time. He will create a new heavens and a new earth. No, so the fulfillment of God's promises. Let's read Matthew chapter 1 verse 20 to 23. Masahon na to igsoon. Now, this is the time when Joseph is about to process the idea nga i-divorce niya secretly si Mary. Tungod kay nabuntis si Mary nga wala pa sila naminyo. So, tungod kay righteous man siya, di siya gusto nga ma-stone to death si Mary, no, nga i-curse siya sa iyahang neighborhood. So, nagunahuna si Joseph nga in secret iyahang i-divorce si Mary. Gusto lang niya luwason ba ang dignity ni Mary. So as he considered this, in verse 20, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." So, mo na promise, mo na explain siya sa angel nga ang bata nga gidala ni Mary, no? Hinganlan siya og Jesus because he will save his people from their sins. In verse 22, all of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet, and that is prophet Isaiah. In verse 23, look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Brothers and sisters, every time we celebrate Christmas, God is telling us, God is telling you, He is the God that keeps His promises. No? He is our God, the promise keeper. No, every time na magpasko ta, makita tag mga decoration, no, magbutang tag stars sa balay o sa mga decoration, Christmas light. No, gusto sa Ginoo igsoon, makabalo ka nga nahitabo ang Pasko tungod kay katumanan kana siya sa tanang saad nga gihatag sa Dios kanatong tanan igsoon. Katumanan sa saad sa Dios. So I will give you truths that could make you joyful in this season. Now out from that truth, no, tagutaguro na to igsoon, na ako tulo ka butang nga i-share sa inyo ha, nga I think it will make you joyful upon meditating on this. So, number one, God has no plan of giving us false hope. God has no plan of giving us false hope. What is false hope? False hope. No, kana ganing mga ginalauman nato nga puro na lang paglaom, wa di katumanan. No, unsa ba ang mga paglaom? No? Naglaom ka, nga mudaog ka og loto, pero wa kay patad-patad. Oh, false hope. No? And then, naglaom ka, nga mudato ka, pero di ka ganahan manarbaho. False hope. No? Naglaom ka, nga magka-love life ka, pero wadyo ka nanguyab. Panguyab sa. Oh. Naglaom ka, nga magka-love life ka. No? As a daughter of God. Pero di jud ka managad, panagad sad. Oh. False hope, my dear brothers and sisters, common na siya sa atoa. But I tell you, God has no plan of giving us false hope. Pag musaad gani ang Ginoo igsoon, tinuod yun na siya. Pag mulaom ka ana igsoon, what you are hoping is really, really true. Now in Jeremiah 29:11, mo ni gingon sa pulong sa Ginoo, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kuyaw kayo ang plano sa Ginoo igsoon. Kuyaw kayo ang saad sa Ginoo kanatong tanan. He plans, no, for us to have a future filled with hope, and He plans to prosper us. No? O kana siya igsoon, dili na false hope. Kumayon ka, Lord, nag-ingon biya kasi mga pulong, Lord, nga your plan for me, no, is not to harm me. Your plan for me is to prosper me and to give me hope and a future.
Sa dihang giingon na sa Ginoo igsoon, wala nagkamali ang Ginoo sa dihang iyan ang giingon sa imuha igsoon. No? No? He knows His plan for you, and His plan is to prosper you and not to harm you and to give you hope and a future. No? Pag magunahuna ang Ginoo sa imuha igsoon, God wants you to believe it because He is not giving you false hope. No? Sa diyang niabot si Jesus igsoon, walay nagdahom nga mauna daytong takna katumanan sa saad sa Dios. No? Sa dihang niabot si Kristo 2,000 years ago, wa jay naghandom. No, wa gani available nga in para sa iyaha, kay wa jay nakadetect nga mauna daytong takna ang katumanan sa saad sa Dios, sa katawhan sa Dios. Pero wala jay nakabalo igsoon, pero gituman sa Dios ang iyang saad. And maybe brothers and sisters, you have so many promises, no? You memorize the promises of God, and you keep on looking, Lord, ano sa paman mo tumanon ang imong mga promises? Pero basi di ay igsoon, nga wa ka kabantay, gituman na day sa Ginoo. No? Ang tanang saad sa Ginoo sa imong kinabuhi, labi na katong mga importante nga saad, nahitabo na day sa imong kinabuhi, di lang nimo ma-appreciate. Ug mo nang sad kaayo ka panahon sa Pasko. No? Remember, God has no plan to give you false hope. Pagbuhatag ang Ginoo igsoon mo, promise siya, ang plano niya sa imo igsoon, tinuo jud na. Legit jud na. Ingnay mo ang katapat, God has a plan for you. And God wants you to be joyful about it. No? Pag makabalo ka igsoon, nga nadi plano ang Ginoo sa kuha di, masig ako walay plano. No, walay plano, walay kopter. No, walay kalibutan, walay kalubinan. Ang wa kay pakialam ba? Pero ma-discover nimo, mas yung pag wala kay pakialam sa imong kinabuhi, mas yung pag mubura kay mong panlantaw sa imong kinabuhi igsoon, ang panlantaw sa Dios alang kanimo haskang laluma igsoon. Lalum kayo 2,000 plus years ago. Mo niyang giingon, for I know my plans for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. No? Kung mutuo ka na igsoon, dili nimo hunahunaon ang mga kapakyasan nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Dili ka ma-distract sa mga kapildihan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Tungod kay salig ka nga tanang butang nga nahitabo sa imong kinabuhi, parte na sa plano sa Ginoo sa imong. Amen? O tungod kay parte man sa plano sa imong kinabuhi igsoon, ang gingon sa pulong sa Ginoo, His plan is not to harm you. It means His plan is not to destroy you. Pasabot igsoon, unsa may dangatan sa kinabuhi, di na mupukan kanimo igsoon, di na muguba kanimo, as long as you hold on to God. You believe that God has a plan for you, and not to harm you, but to prosper you and give you a future filled with hope. Amen? No? Palakpakan na itong Ginoo, bi? No? No? Upon realizing this, then you have this reason to be joyful this Christmas. Wow, Lord, amazing. Panahon ka, kiyawan ni mo, Lord, oy, nadi kay plano sa kuha. No, nindot di kay mong plano sa kuha, Lord. No, maghatag nagkalipay sa mga igsoon. Ikaduha, truths that could make you joyful in this season. Second, when God said it, He will fulfill it. When God said it, He will fulfill it. No? Kung naiingon ang Ginoo igsoon, wa na niya giingon nga para jamingon lang ka, nga para malipay lang ka for a moment, na for the sake lang ma-uplift lang ang imong kalag, ang imong emotion, pero sa diyang pag-iingon na sa Ginoo igsoon, iyaha jud ng buhaton igsoon. No, in Joshua 21 verse 45, giingon din ni igsoon, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Hallelujah. Palakpakan na tong Ginoo igsoon. Giingon ni Joshua igsoon, sa dihang nakita niya sa iyang duha ka mata, tanang promise sa Dios kay Abraham, kay Isaac o kay Jacob, nahitabo sa iyahang panahon. Naay mga Israelite, labi na tong kauban ni Moses,
No, katong mga na panahon sa disyerto, nangamatay sila igsoon, wala nila nakita ang katumanan sa saad sa Dios. Maybe moingon sila, namatay na lang tawag, yun, natuman ang saad sa Dios. Pero si Joshua igsoon. No, si Moses gibawalan sa Dios nga mulabang na makaadto sa promised land kay gidisiplina siya sa Ginoo. No? So giingnan siya sa Ginoo nga di ka kaadto sa promised land, makita lang nimo pero di jud ka katunob sa promised land. Ang makatunob lang sa promised land is si Joshua o ang the next generation. No? O si Joshua igsoon, siya mismo ningon that no one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. And do you know, brothers and sisters, when we celebrate Christmas, do you know that Christmas is the greatest fulfillment of God's promise to humanity? Kay ang Christmas igsoon, ang promise sa Ginoo that He will send the Savior of the world. No? O ngalan nga naluwas ka igsoon, gidawat mo si Kristo, isipin mong personal nga manluluwas o Ginoo, ikaw mismo igsoon, natilawan nimo o na-experience nimo ang pulong sa Ginoo, nga unsay gi-promise sa Ginoo, iyaha gayud nga tumanon igsoon. No? So naman kay mga promises na gina-memorize diha, naman kay gina-pray, no, mga promises nga gi-keep nimo, no, for your family, for yourselves, no, for sa tanang tao nga concern ka. Brothers and sisters, take courage. Walay ginaingon ang Ginoo nga di niya tumanon igsoon. Buhaton yun na niya. No, iyan na lang gipatunayan kay Joshua. Imposible jud kayo. Kailan mo kinsay kalaban sa mga Israelites sa diyang nisulod sila? Di ba? The Jericho, katong mga tribes adto, nations. Nabasa na ako, no, kay naman ko sa karon naman ko sa Deuteronomy. Okay, nagbasa ko og Old Testament, basa po og New Testament. Nabasa na ko dito nga kana din Kanaan igsoon, nulungga din na sa mga giants. Kaulo pilay height sa mga giants sa Kanaan nga perteng mahadlok ang mga Israelite, 13 feet. Oh, gisulat jud sa Biblia, 13 feet kataas. Kinsa man na pilay height ni Yao Ming? Kasi kailan ni Yao Ming? Di ba? 9 lang to si Yao Ming, no? 7 lang? Oh, 7 something. No, pero ang kalaban sa mga Israelita, 13 feet ang kataas. Oh, grabe. Kaingon jud ka, Lord, kaya ba namo ni Lord? No, mahadlok jud ka. Pero kuyaw kayo igsoon, nakita ni Joshua tanan giunsa pagpildi sa Dios. Ang mga higante, no, ang mga kalaban, og nakuha gyud nila ang dalan o promise na maoy gikagubdan karon sa Middle East, na mo nang ginagera ang Israel sa Gaza, sa mga ISIS o sa mga Hamas, no, gikalaban sa Iran. Ngano man, good kay kanang location kung asa ang Israel karon igsoon, katumanan na siya sa promise sa Ginoo. Naay literal evidence kung unsa ka faithful ang Ginoo sa iyang pulong. So brothers and sisters, when you take God's word, take it seriously. No, kung naa kay mga kailangan, Lord, gusto jud ko kanang milagro, Lord, mahitabo sa kuang life, tabangi ko, Lord, sa kuang kinabuhi, Ginoo, Lord, i-bless ko, Lord, and you keep God's promises and you take it seriously, because God, when He said that, He is serious also. He will fulfill it. Just keep it. No, look at Christmas. Christmas is the fulfillment of God's promise to humanity. Ipatunayan na sa Ginoo. You know what is the battle, no, when we have, no, our struggles? Ang battle igsoon, no, mutuo ba ta nga i-bless ta og tumanon sa Ginoo ang iyang saad, labi na sa panahon sa kalisod. Mo na lisod diha igsoon. No, lisod tuhan og diha ka mag-struggle. Pero kung motanaw ka sa palibot, panahon sa Pasko, muingon ang Ginoo sa imo, I am your God, the promise keeper God, and what I said to you in my word, I will fulfill it.
Mo na'y ginaingon sa Ginoo. O katong mga motoo ni ana igsoon, sila lang gyud ang mabless. Sila lang maka-appreciate sa blessing, panalangin ug tubag sa Ginoo silang kinabuhi. No, ikatulo nga butang igsoon that could make you joyful in this season. First, God has no plan of giving us false hope. So tanan dayong paglaom igsoon dili day siya false hope. So maghatag sa kalipay sa tuwa. When God said it, He will fulfill it. Tungod kay dili man false hope ang iyang plano sa mga igsoon, kung unsa iyang gingon, iyahaga yung tumanon. O ikatulo, our life in Jesus is God's promise fulfilled. Our life in Jesus is God's promise fulfilled. My dear brothers and sisters, kanang imong kinabuhi, imuha nang gitugyan diha sa Ginoo igsoon, mo na'y katumanan sa promise sa Ginoo sa imuha igsoon. Mo na'y katumanan, fulfillment sa dako nga plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Maunsa man lang naa kay kayamanan igsoon, ikaw ang pinakadato sa kalibutan. No? Naa kay yate nga worth $1 million or $10 million, naa kay mansion, naa kay balay nga ang molding bulawan, naa kay toilet nga ang toilets kay bulawan sama ni Donald Trump. No? Maunsa man na kung ikaw si Solomon tapos naa kay 1,000 ka love life. Napuno og love life ang imong kinabuhi. No? Maunsa man na tanan nga naa kay igsoon pero imong kinabuhi wala diha sa sabakan ni Kristo. No? Unsaon man ang imong life? Pasabot ana temporaryo lang na nga life. Pasabot ana diri lang na kalibutanhon nga kinabuhi igsoon. Pag kalibutanhon nga kinabuhi, temporaryo lang nga life. Kung kay temporary lang igsoon, walay mulungtad o walay forever. Oh, I hope naka-recover na ang mga Katniel fans. Kaya nagbulag man yun si Daniel o si Catherine. Nasiak man yun ang Katniel. Lahi na daw ron, Aniel na daw. Ha? Katjoy. Katjoy. Kani. Salig ko, salig ko. Oh, forever yun Katjoy daw, Kathleen og Joyly. Yes, no, broken kayo, no, social media, malanag, mahubog ka. Katniel din Katniel dito. No, grabe. No, wala di forever. Oh, kinabuhi nga wala diha sa sabakan sa Ginoo, mapariha kang Katniel. Walay forever. Masimpag 11 years na. Walay forever. No? So that's life apart from Jesus. And your life in Jesus is the fulfillment of God's greatest promise to you. Doon kay walay mo labaw sa saad igsoon nga saad sa kaluwasan. Pag nagsaad ang Ginoo, I will save you. I will save you from hell. I will bring you to heaven. Kung kana nga saad ang imong gikuptan igsoon labaw sa mga material nga butang, I tell you, you will never be put to shame. Now in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ingon din ni igsoon, Apostle Paul said, for no matter how many promises God has made, no matter how many promises, no pila ba ka promise sa Ginoo? Kumain kag, fear not, for I am with you. There are 365 promises telling you, fear not, for I am with you. No? And according to Apostle Paul, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Yawa, uy. No? Bisag pila pa daw tanang saad sa Ginoo, basahon nimo gikan sa Genesis hantod sa Revelation, my dear brothers and sisters. All those promises, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. You see that? Your life in Jesus is the fulfillment of all the promises of God. Tanang nindot nga promise. Apil na tong Jeremiah 29:11. Ito nag-ingon na, for I know my plans for you,
not to harm you, but to prosper you and to give you hope in the future. Apil na igsoon, tanang nindot nga plano sa Ginoo, nga mo prosper ka, mo overtake, baguhon ka sa Ginoo, i-sanctify ka, himuon kang balaanon sa Ginoo, tarungon niya imong kinabuhi, baguhon ka sa Ginoo, tanang maayong butang nga gisaad sa Dios sa Biblia. They are yes in Christ. Kuyaw ka igsoon. So if you are in Christ, if you are faithful to Jesus, and if you are walking with Jesus every day, the promises of God in your life is already fulfilled. Wala na kay pangayoon pa. Naa naman. No? Pwede ka mangayo og temporary nga butang. For example, Lord, i-bless ako ang business, i-bless ako ang trabaho, tagay kong client, Lord, padako ako ang income, no? Tagay kong love life, Lord. Pero kanang mga butang igsoon, dili na kalabaw sa saad sa Ginoo nga ang imong kinabuhi naa na karon sa sabakan sa Dios. Walay makalabaw ni ana. Amen? Ingay mo katapad, walay makalabaw. Walay makalabaw. No, walay makalabaw ni ana igsoon. Bisag unsa pay ihatag sa kalibutan, bisag unsa pay mo ang achievement, bisag kinsa pang nga tao ang musaad sa imong mga maayong butang, walay makalabaw sa unsay nabatunan na nimo diha sa sabakan sa Dios. All the promises, according to Apostle Paul, for no matter how many promises God has made, they are yes. They are yes in Christ. Because the greatest goal of God for you is not just to make you blessed in your financial aspect. It's not just to make you blessed in your physical aspect, na di ka magkasakit-sakit, maulian ka si mga sakit, mabless ka financially. Pero ang pinakagrabing gihandom sa Ginoo, nga pag mahuman na ang imong kinabuhi igsoon, secured ka ug naa ka sa kamot sa Ginoo, bisag unsay mahitabo. Mao na iyang gusto, mao na iyang promise. Ingano igsoon, pag naa ka sa kamot sa Ginoo, you will enjoy the goodness of God for eternity. I-bless ka sa Ginoo. Ikaw mismo, makaingon ka. Kana ganing, makapatong lang ka sa gate, makasulod lang ka sa gate sa heaven, igsoon, masimpag wala kay mansion dadto. Masimpag wala kay balay sa heaven, masimpag nag-tent lang ka dito, tapos sa imong tent kay made of gold. Kaya na kayo, no? Oh, nag-tent lang ka dito. Masimpag wala kay mansion dito, pero ngalan nga nakapatong ka dito sa langit, igsoon, wa ka na impyerno, makaingon ka, bless the Lord, O my soul. 10,000 reasons, 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, O my soul. Naunaan nagkadaghan, igsoon. Na yung mga tao, naghandom sila nga mahimong US citizen, mahimong green card holder. O remarkable kay na igsoon, kanang pinakauna nilang tamak sa US. Kaingon Diyos, grabe US bay. Wa pa kay balay ha, naglibog pa ka sa kamupuyo. Pero nakatamak na ka, na US na gini. No? Kayong grabe, pwede mo ligid. No? Kay US na yun. Pero wala pa kay balay. Pabakabalo, asa ka mga flight, dawaton ba ka, no, tigugas ba kang plato, or sabay mo ang buhaton dito, pero ngalan nga nakatama ka sa US, ngayon ka, Lord, grabe, dream come true. How much more heaven? Heaven. Ultimate promise of God for you. If you are in Christ, no matter how many the promises of God, they are yes in Christ. Hallelujah. Word to remember. What a source of great joy upon knowing that the God that we serve and worship is a promise-keeper God. Say amen. Amen. He has no plan to give us false hope. When He said it, He will surely fulfill it. Let us all stand.